ang isang ito para po sa kapayapaan at kaluluwa ni Dinesia. Magsitayo po tayo para sa pagsisimula natin ng pagpili. Ay simula ng karunungan, ang kanyang kapurihan ay manatiling magpapakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumayin niyo ang Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, yaman din lamang na ating sinasamahan sa kauliliyang pagkakataon ang labing nitong ating limahog na sa Venecia. Tumawag tayo sa Ama upang si Jesus ang mabuting pastor ang sugo niya na sasalubong sa ating minamahal. At tayo na mga naibat ay mas maging matatag sa katotohanan ng buhay ng lahat ay may katapusan. Ngunit ang pag-ibig ay na hindi nakatapos. Kaya naman sa diwa ng pagmamahal ng Diyos at pagmamahal natin sa bawat isa, manawagan tayo kay Yesu Cristo upang ating kapatid na yumako ay patalooban niya ng awa at kahiga. Manahimik tayo sumandali habang sinusuri natin ang ating mga sarili at humingi ng katawaran sa Panginoon sa ating mga pagkukulang at pagkakasama. Panginoon Yesu Cristo, sa paghahay mo na yung buhay para sa lahat, ibinamalas mo ang malasakit at paglingat, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon Yesu Cristo, sa iyong pagkanuglay sa kamatayan, nakiisa ka sa aming amang kalagayan, Cristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon Yesu Cristo, sa iyong muling pagkabuhay, pinatatag mo ang ating pananampalataya sa walang hanggang buhay sa kabila, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan naman ng Panginoon Yesu Cristo ang ating kapatid na yumao, patawarin na kanyang mga kasalanan at patubayan siya sa buhay ng walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Manalangin mga pangyarihan, ikaw ay mamarin at mapagpatawad kailanman. Kami lumulog para kay Venecia na iyong tinawag upang iyong makapili, pangundangan sa kanyang pag-asa at kanyang palataya, mahitig nawa siya sa kanyang talagang bayan at magamit na ligayang pagmagpakailanman sa pamamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo magsupo at makinig sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job. Salma ang sinabi ko'y maitalag, maisulat, at ito ay magawang isang buong aklat. At sa bato'y maiukit itong mga salita ko upang sa habang panahon mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na sa aking magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na manuray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman ay maagnas. Siya'y aking mamamasdan at mukhaang makikita ng sariling mga mata, di ng sinumang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan.
Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Panginoon, aking mahal, langit ko'y pakinggan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Tapat kang matuwid, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Batid mo ng lahat. Kami ay salarin. Panginoon ko'y aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Araw na lumipas, aking nagumita, at naalaala ang iyong ginawa. Sa aking isipay, gumuhit na bigla. Ako'y dumalangin, tataas ang kamay, parang tuyong lupa, ang diwa kong uhaw. Pakinggan aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Nawala ng lahat ang aking pag-asa. Kaya naman, Poon, ako'y dinggin mo na. Ako ay umasa sa iyo, nagtiwala na kung umagay, ipagugulita, yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. Panginoon, aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ikaw aking Diyos, ako ay turuan, na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Panginoon, aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ikalawang pagbasa. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak ko ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pakuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalangiman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi kayo sinabi ko na sa inyo, at naroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at ipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Wala makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinapoy ka namin, Panginoong Kristo. Sa pamilya po ni Nanay Venecia, ang aking pakikiramay at pag-aalay ng panalangin para sa inyong papayapa ng kanyang kaluluwa kung siya naglalakbay at katatagan naman po ninyo bilang isang pamilya. Isa sa mahirap na katotohanan na hinaharap ng mga tao ay kapag ililibing na natin ang ating magulang. Pagkamat mahirap harapin ito, mas mahirap naman sa magulang na siya ang maglilibing sa kanyang anak. Kaya magulang man o anak, wala tayong ibang maaaring lapitan kundi ang pananampalataya natin na nagtuturo na hindi lahat ay natatapos sa kamatayan. At sa pagkakataong ito, narito tayong lahat upang humingi ng awa sa Diyos at bigyan ng karapatan kanya itong ating minamahal na si Nanay Venecia ng isang magandang pamamaalam at wala ng isang magandang pamamaalam kundi ang pag-aalay ng banal na misa. Sapagkat tayo kung mga tao ay limitado, ang akala kasi natin ang lahat lang na nakikita natin ay totoo. Nakalimutan po natin na may salitang supernatural, na may mga bagay na hindi nakikita ng mata, ngunit hindi na itatatawa na ito ay totoo. Alam niyo po ba kung gano'ng karami ang tao na hindi karami ng Espiritu? At marami dyan po ay hindi napagdasalan nung sila'y namatay. Hindi handa, hindi niniwala sa pananaw na itinuturo sa atin na may buhay na walang hanggan. O kaya kung namatay, maaaring aksidente o ano pa man, nandito pa rin sila. Kaya nga po tayo nag-aalay ng panalangin sa kanila. Mababasa niyo po yan sa Biblia. Subalit may mga nagtuturo sa atin na kung patay na, patay na. Hindi po ganoon. Kasi hindi lang naman po ito ang buhay. Lagi po natin iisipin na mayroon pang kabilang buhay. At doon, hindi ka maaari, ang mga kaluluwang nandoon ay hindi maaari na makasalanan. Kung namatay, may sama ng loob. O kaya meron hindi napatawad. Kayo man mismo, di ba? Yung mga anak nyo, ayaw nyo narumihan, di ba? Pag natapos yung paliguan, nagagalit kayo kapag sila ay nadumihan. Paano pa kaya ang langit? Ang langit ay isang lugar ng mga tao, minsan nagkasala, minsan nagkamali, minsan naligaw, ngunit nagkaroon ng pagkakataon ng mga kaluluwang magsisi. Mas mahirap po ang pagbabayad kapag tayo namatay na habang tayo'y nabubuhay. Kaya bilang mga tao, kung mawawala sa atin ang salitang sakripisyo, kapag hindi na tayo nagsasakripisyo, ibig sabihin, hindi na tayo tunay na nagmamahal. Tingnan ninyo yung sakripisyo ginawa sa atin ng ating Nanay Venecia, di ba? Nagsakripisyo siya para tayo mabuhay. Hindi man niya nabigay sa atin ang magandang buhay na inaasahan natin, pero yung nagluwal tayo ay malaking bagay na sapagkat may mga nanay dahil hindi handa ano ang ginawa sa kanilang mga anak. Kiniti. At yan yung mga mabibigat na kasalanan. Naalala niyo ang patayin ni Cain si Abel? Diba? At mayroong
espiritu na umiiyak. No? At tinatanong ni Cain, ako ba ang tagapag-ingat ng aking mga kapatid? Oo, ikaw. Kaya ibig sabihin, lahat tayo ay tagapag-ingat ng buhay. At ngayon ang buhay na iingatan natin ay aalis na. Ang tulong, mahal sa atin, hindi tayo handa. Maaaring nagulat tayo. Magkabat siya ay may naramdaman. Hindi natin inaasahan na gano'ng mabilis. Pero isa lang din po ang natutuwan ko nung namatay yung aking dalawang pamangkin, isang 31 years old at isang 21 years old na parehong lalaki. Ito yung napagnilayan ko at napagtanto sa buhay. Hindi ka pa maaaring mamatay hanggat hindi mo pa natututuhan kung paano ang buhay. Kaya ang kamatayan